Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Naniniwala si Bicol Cerro Party List Representative at House Prosecution Panel Member Terry Ridon na mabubuksan na sa trial proper ng impeachment court ang mga tax record at bank accounts ni Vice President Sara Duterte at asawa nito na hindi nagawa sa mga naging clarificatory hearing ng House Committee on Justice. Critical ito ayon kay Ridon para mapatunayan ang reklamong unexplained wealth umano ng Vice Presidente. Isa doon sa mga tunguhin ng po trial itself kasi sa isang impeachment trial lang po namin pwedeng mabuksan po yung bank accounts, no? Nung po mag-asawang Duterte Carpio. So I think that is something that we will pursue during the course of pre-trial and trial proper itself. Bukod pa po dyan doon sa pagpipinal kung i-unseal ho ba namin yung po BIR box relating to the tax documents of the Duterte. Ipinaliwanag ni Law Expert Attorney Paulo Tamase na sa ilalim ng konstitusyon, ang Korte Suprema ang may huling desisyon sa isyu ng malalaking usapin o hidwaan sa mga ahensya ng pamahalaan. Pero nilinaw niyang hindi ibig sabihin na pinakamakapangyarihan na ang Korte Suprema dahil co-equal o magkakapantay ang ehekutibo, lehislatibo at hudikatura. Ang mahalaga ayon kay Tamase, huwag mag-agawan ng kapangyarihan kundi timbangin kung ano ang nakabubuti para sa lahat. Sa ating sistema po, ang final word naman po talaga ay ang Korte Suprema. No? Hindi po ibig sabihin nun na ang Korte Suprema ang pinakamahalagang sangay ng pamahalaan o pinakamakapangyarihan. Ibig sabihin lamang na sa disenyo ng ating sistema, kung may hindi pagkakasundo ang mga sangay ng pamahalaan, sila po ang last word. But that said, no, minsan hindi din satisfied yung ibang branches of government sa ginagawa ng Korte Suprema. Nakita natin yan especially in the last few years. So ang pinaka-importante po para sa ating mga sangay ay isipin muna kung ano po ba yung makabubuti doon sa larger na sistema imbis po na nag-a-assert po lagi ng kanilang kapangyarihan. Binigyang pagkilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Guinness World Record holder Claro Lito de Viterbo Jr. Hawak ang titulong Fastest Crossing of the Philippines on Foot. Nilakad lang ni Viterbo o de Viterbo mula Pagudpud, Ilocos Norte hanggang Glan, Sarangani. Bitbit ang advokasiyang Leave No Trace o LNT. Isang pandaigdigang prinsipyo na hindi mag-iiwan ng bakas, sira, dumi at walang babaguhin o gagalawin sa kalikasan. Isang mountaineer at LNT instructor. Ginamit ng 55 taong gulang na si De Viterbo ang kanyang paglalakad para isulong ang pangangalaga sa kapaligiran. Sa buong biyahe, nagdaos siya ng environmental workshop sa bawat komunidad na madaanan. Nagsimula ang kanyang cross-country trek noong February 9 at natapos ng July 6 noong nakaraang taon. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok at PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.